Ang tapang ng hotdog. Oh, hotdog. Diyan ka lang, hotdog. Hotdog, hotdog, hotdog. Okay, ito na yung second part ng ride. Pagkatapos tahakin ng bayan ng Tagudin, Suyo at Cervantes sa Ilocos Sur, paahon ng Besang Pass na halos walang katapusan ng ahon, lumusong na kami sa mismong bayan kung saan kami nagstay. Napakaganda ng nakita namin tanawin habang nagra-ride, kaya kahit puro ahon, nalilibang pa din kami sa mga nakikita namin at most importantly, sa samahan. This is the second part at ngayon naman, dediretsuhin na natin galing Cervantes, Ilocos Sur, patagos ng Sagada, Mountain Province. Kung hindi nyo pa napapanood yung Besang Pass video, ililink ko sa description para mapanood nyo yung pagkatapos nito. Ano kaya mga makikita namin at mararanasan sa kakaibang ruta na ito? All this in this video and there will be more, kaya subscribe na kayo ngayon and click the bell button para notify din kayo agad. Simulan na natin. Kumusta mga ka-good vibes? Okay, day 2 ng ride namin. So ngayon, Cervantes, Ilocos Sur to Sagada. So ngayon mangyayari, breakfast muna kami bago namin simulan yung mismong ride. Ikaw, ano magiging kondisyon ng ride natin ngayon? Mga bandang 3 PM magiging rainy na naman daw. May ilang percent? 30% yata. Pero di mo masabi kasi Cordilleras to eh. Kaya nga eh. Madalas paghapon ulanin. Anong ano natin? Distance sa elevation? Bali, estimate is nasa mga 60 kilometers almost. Tapos elevation gain is nasa 17. Aray, sakit! So may daan tayong dalawang bundok. Okay, so dalawang bundok yung tatagusin. So ngayon breakfast muna. Baka mag heavy breakfast na lang para mamaya makapag-imbak. Makapag-imbak. Okay, ito na, officially starting the ride. Second day. So mangyayari, papunta na Sagada. So ito yung nangyari. Yan, nakasabit yung tinapay ko, saka yung sleeves, saka yung inumin. Nandyan. Time check, 7:30 AM. Medyo na late ng simula kasi nag-breakfast pa kami. Hiwalay dito sa tinirahan namin. Okay, game? Game. Let's go, let's go. Officially, start na ng ride. Ayun, tanaw na yung bundok sa dulo. Diyan tayo pupunta. Yun o. Yun o, ganda. Oh my God. Haluling breed. Woo! Ito ba yan? Wow! Okay, kakalabas lang ng bayan, pinto kagad kami kasi sobrang na-appreciate namin bigla yung mga nakita namin. So stop over muna rito tapos usad na. After less than 1 kilometer, magsisimula na yung akyat, tanaw na rito. Ito yung bundok na akitin namin. Ito na. Ito lang mag-shift. Tingnan ko lang yung mapa. Ito, Sagada Cave. Pabuntok yung diretso. Pabundok? Oo. Dito lang. Ayun ang Sagada Cave. 66.4. So dito tayo. Hello. Ang kulit to. Nandun lang sila. Yung isa nakabara. Yan, sa wakas umabot na sa highway boundary. Ito na, may welcome na. Welcome to Mountain Province. Welcome to PRO Cordillera. Ang daming kilometer marker oh. Malibigan ng kilometer marker yata. Tapos ito, kilometer 387, papunta na sa bahay namin. Ayun o, Jer. Ano nga story nito? Ba't ang daming markers? Kulit to. Saan kayo magagaling itong mga to? Oh, may Bontok, may Jer, may Cebu? Hindi, alam ko na Jer. Eh. Dati yan nandito sa gilid, tapos nag-road widening. Oo nga, baka tinabi. Ayun nga, baka dahil sa road widening tinabi. Oh,
Police yata yan eh. Ay, okay. Oo nga pala. No, diba PRO? Oo, PRO, pang pulis. So tapos na sa Ilocos Sur, sa baba. Ngayon naman, ang simula ng ahon dito sa Mountain Province is Tadyan. Yung pangalan ng unang bayan. Ay, nakatali. Buti na lang, nakatali. Nakabidyo ka. Losong Bridge. Losong Bridge din tawag. Losong Bridge. Galing sa ahon. Losong pero ahon. Kitang kita kung gano'ng taas kanina sa mapa. Wow. Lala. Grabe. Sige, push lang. Matatrack yung ahon. Naka around 150 na yata yung elevation namin. Possible na gabihin kami nito. Tansya ko lang pero sana hindi. Tapos maikli lang to, mga less than 60 kilometers. Pero yun nga lang 1,700 yung elevation to 2,000. Yun yung sabi dun sa map. Yan. So tsaga-tsaga na lang. Hindi kailangan magmadali. Yan. Daming mga kurbada kagaya nito. Shoutout sa OYCC. Shoutout sa The Bike Lounge PH. Shoutout sa Pink 06. And shoutout sa Solar Commuter. Yun o. Yun. Shoutout habang umaahon. Putol-putol pa. Yeah boy. Hintay-hintay na lang ulit pag nagpahinga. Pero kanya-kanya muna. Si Val nauna na. Yun. Tapos kami ni Junar. Tapos si Namiko. Behave sila. Naka-video eh. Yan. Oops. Ano to? Sagada Cave. 50 kilometers na lang. Ilan na ba tayo? Naka 9.19 kilometers pa lang. Ayun. Mga tindahan. Ano? May bibiling kayo? Wala. Pahinga lang? Biling ka? Ng gulay. Gulay? Nice. Sige. Sige. Morning. Parang bumagsak siguro. Tapos sinayos nila. Ayun. Sign, Sagada Cave 47. Grabe, 3 kilometers lang pala yun. Parang haba. Naglalaro sa mga 5% to 10% yung mga ahon sa ngayon. Pero sabi sa dulo pa raw yung matatarek. Kailangan relax muna. Okay, may sign dito. Tingnan natin. Tadyan 3 kilometers yung mismong bayan. Tapos Tabuk City at Baguio City 132 kilometers. Okay, pahinga muna. Alamin muna namin kung saan kami didiretso, kung dito ba or doon or sa kabila. Saan tayo? Dito kaliwa. Yan. Diyan. Okay. Oo nga pala, kung susundan yung main highway, ito yon, yung may puting linya. Ayan, ganoon lang. Tumataas na tayo Ganda. Yun. Tarik. Excuse me, dadahin laspag. Excuse me. Parang hindi Parang hindi naman. Ano lang, nagda-ride lang sa park. Jurassic Park. Parang matatain na. Time check 10:43. 44 kilometers to Sagada Cave. Yun, ang takbo namin usually nasa mga below 10 kilometers per hour. Ganun lang dahil sa gradient. Pero dito naging banayad sa wakas. And ang taas ng araw, grabe. Okay, so tuloy-tuloy lang kami. And ina-anticipate namin yung tarik mamaya pag malapit na sa Sagada. Okay, ice cream break muna. Ice drop 15 pesos lang. Tapos yung strawberry 35. Yun Naka-strawberry na ako, so ito naman.
Para sa akin, ang kalagitnaan ng Cervantes to Mountain Province papuntang Sagada ay mas banayad kumpara sa Besang Pass. May mga matatarik din pero manageable. At ang sabi, mas mataas daw ang final 11 kilometers papuntang Sagada galing Halsima Highway. Nakatulong din ang mga markers na nag-i-indicate ng distance papuntang Sagada Cave, kaya mas na-anticipate namin. Sa ngayon, enjoyin muna natin ang ride. Uy, yeah. Bayan ulit. You know, RDA gas. So dito lang. Yan, nakalampas na kami sa bayan ng Tadyan o Tadian. Tapos ngayon nasa ano tayo? Abatan. Abatan, no? Abatan. Abatan, okay. Welcome to Abatan. Welcome to Abatan, Mountain Province. Yan, so ngayon pasado 11 AM na. Mga 38 kilometers na lang papuntang Sagada. Yung cave mismo, yung landmark nung reference ko. Tapos maghanap na lang kami ng kakainan. Okay, kasalukuyang ginagawa yung kalsada. So ito muna kami dito kasi bigayan yung daan. So pag naubos na itong mga to, saka na kami uusad. Okay, ito may kasulat One Sky Restaurant. Try natin dyan. Sana makakain. Okay, pahinga muna tapos kain. Tapos si Val kailangan ayusin yung bike niya kasi yung harap hindi na masyadong po preno. So ang ginagawa niya, meron siyang dalang brake pads. Yun, buti may dala. Tapos chinek namin, makapal-kapal pa. Parang bago nga eh. Ayos. Yun, so ayusin lang yung bike niya. Tapos kain na kami. Kain muna tayo, ako na mag-aayos. Sige. Okay, tapos na kami makapag-lunch. Mga 33 kilometers na lang, nasa Sagada na kami. So yun, nakukunin namin yung main highway. May mga ruta papunta ron na maikli, mga tig to 12 kilometers. Pero sobrang tarik daw. And since first time namin magbike from Ilocos to Sagada, kukunin namin yung main na ruta papunta ron. So ito na yun. Uy, hello. Hi. Good boy. Okay, sabi sarado daw itong main highway para sa mga kotse, kailangan mag-Balili Road. Pero sa mga nagmomotor at saka nagbabike, bukas daw. Yun, 23 kilometers na lang oh. Alright. Okay, slow down lang. Hinabol kami ng aso. Hindi ko na na-record pero grabe ah. Solid yung mga landslide dito. Wow. Yun, so ano to, part na to ng Halsima Highway. Pero lampas na kami dun sa highest point kasi galing kaming Ilocos, hindi kami galing ng Baguio. Tapos yun, pag 20 plus kilometers na lang, nasa Sagada na. Maghihintay na lang kami bago umahon. Oo. Hinabol ka ng aso? Pero nagpagil ako. Okay. Kaya huminto. Ako na may shortcut sila, yung biglang may bubulaga sa bungad, sa harap. Yan nangyari sa akin. Ha? 700? Gagin taas. Meter. Ang taas. Okay, so elevation ng final 11 kilometers nasa 700 meters. Ang taas. Average gradient is 6% average. Pero wala daw, possible wala daw recovery. So heads up na yun. Grabe. Ang maganda, lumalamig na. Yes, time check 2 PM.
Sagada. Ito ba yon? U-turn ba tayo? Sumaging Cave 9 kilometers na lang oh. Detour to Sagada. Ah, yung Balili. Ito pala yon. Ito pala yung Balili na tinatawag. Yung papunta Sumaging Cave. 9 kilometers na lang yon. Kaya lang, dito kasi sarado sa mga kotse. Pero pwede yung sa mga kotse. Pero bike and motor, dito na lang. Pwede Okay. na. So itong area na to, papunta na Sagada yan. So ito na yung isang akyat. Pero masakit to, di ba? Wall. Wall. It's 9 kilometers lang. Ito, 12 pero 12. smooth naman. Pero smooth. Report lang. okay. So dito na lang. Okay. Alright. Let's go. Ito, malapit na. Saan tayo? Pantao? Dito, yung pang tao. Yung pang normal. Hindi na. Naalala ko yung tunnel na yun. Ayun ah. Lumusot kami dyan dati. Okay, finally, ito na. Welcome to Sagada Mountain Province. Yay! Woohoo! Ito yung Dantay Sagada Road. Balili. Yung sa Balili Road sarado, so dito kami papasok. So bawal yung mga kotse, pero motor at saka bike pwede. Nice. So last 11 kilometers, 11 to 12 kilometers, tapos nandun kami sa mismong Sagada na. So kailangan lang tahakin tong 11 kilometers na daanan na to. Ayan, kitang-kita yung ahon. Simulan na natin. Opya. Op. Be good. Be good. Naka-video ka. Ayan, okay na. Hindi yung mga aso na ano ah. Wild. Hindi na nanahol, lalapitan ka sabay sa sakmaling ka na lang. Ush. Ba't ganun? Grabe naman yung mga final boss dito. Okay, simulan na ng final climb. Huminto lang kami saglit ni Junar para i-message si Miko. At saka dito yung daan, hindi dun sa papunta Sumaging Cave. Yan. Okay, kasi malapader daw doon, sabi ni Bal. So dito muna kami. Madali. Pero mahirap pa rin. Mahirap na, madaling mahirap. Sagada 10 kilometers. Yan na. Simula na ito, tumatarik na. Ito na. Mga 7 kilometers away pa sila. Sila Miko. Pero kakain pa raw sila, so mauna na kami. Kakain pa raw sila, so mauna na kami. So baka magkita-kita na lang sa welcome sign ng Sagada. Oy, hello. You know, may bulaga. Yun. Grabe merienda to ah. Oh, taas na natin oh. Biglang ganun. Yung mga ahon kahapon may recovery eh. Saka yung ngayon, pero saka yung kanina. Pero ngayon wala. Yun kagad. Biglang tarik. Sa ngayon 9.7, 9.8%. Namnamin na yung konting-konting patag. Kasi yun nakagad ulit. Ang bilis lang, ganun lang. Ganun lang kabilis. Ahon ulit. Patag meaning 5%. Walang recovery masyado. Yun yung masakit dito eh. Pero walang traffic. Yun yung Walang masaya. traffic. Walang usok. Oo nga. Walang usok. Choosy pa tayo, no? So mga 8 kilometers pa. Tapos Sagada na. Grabe, no? Ang dami. Hoy! Kumusta? Yun, no? Nabudol. Dito pa tayo nagkaki. Nagkabudulan. Ayaw maubos, meron pa doon, no? Ang dami. Sir, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meeting you. Nice seeing you. Nice seeing everyone. Sagad. Sagad sa Sagada. Sagad sa Grabe. It rhymes. Sagad. Ayaw maubos. Mga less than 7 kilometers pa. Ang dami pa. Ayan, ano sabi mo, Val? Yung palatandaan? Pag banayad na, pag na-feel mo ng banayad, malapit na tayo Pag na-feel na banayad. Ito Sagada. Wala na ako na-feel eh. Ayaw matapos ah. Ayaw matapos.
Aben, 12% ngayon. Makit pa. Wow. Gusto ko lang naman magsagada. Gusto ko ma-enjoy. Pati yung landslide na sign na landslide. So tama yung sign. Taas pa rin. Ayaw matapos. Grabe. Dami aso rito, mga nagbabantay. Galing tatahol, di mo lang kung saan gagaling. Ayop bilisan sa patag eh, pinapangpahinga yun eh. Yun na lang eh. Yun na nga lang, ibibilis pa. Yun na, pahinga na yun. medyo swabe na rito sa wakas. Swabe. Konti na lang doon welcome arc. Less than 6 km bago mag town proper ng Sagada. Ito na pala eh. Discover yourself. Sabi. Ayun, may mga sticker. Alright. You know, sa wakas, nandito na. So welcome to Sagada. Discover Sagada, discover yourself. Naks, ganun pala yun. You know. Solid. Alright. Okay, group pic. Okay, yun. Welcome Sagada. Uwi na tayo? Tara, uwi na tayo. Bye-bye. That's it. Thank you for watching. Ay, yes? O ano? Ano nangyari dito? Ano pong meron, sir? Ipigilan niyo Sorry po na. kami. Naka-video kayo. Sige, naka-video kayo. May kakampi ako dito. Ano? Sige, wala pala kayo eh. Ano? Lakad lang kayo. So ito pala yung dahilan kung bakit sarado sa mga sasakyan. Ginagawa pala yan. Ayan. Kaya motor, kasya. Kasi may maliit na lane, pati sa bike. Ayan, malapit na. Konti na lang. Ito pala yung baliktad na bahay. Tara, tingnan tayo rito. Baliktad eh, picture. Amerikana. Yun no? Bal. Alright. Pande Amerikana. Yun no? Baliktad. Okay, so yun yung baliktad na bahay. Kailangan namin umusad. Dahil meron na kaming nakitang titirhan. Kinontak ni Val. And kasya kaming lahat. And kasya kaming 11. May mga kasama pa kaming susunod. Iba galing Baguio, iba galing Manila, mga sumunod. Tapos si Namiko nasa baba na, on the way na rin dito. So magre-regroup kami sa mismong Sagada na. Finally, eto na, Sagada. Yes. And nalampasan ko na yung marker ng Sagada, yung kilometer 0 na. So ito na yung mismong town proper. Ngayon baba lang kami, settle down, tapos hanapin yung transient na titirhan namin. Wow. Yan, finally nandito na sa titirhan namin. Ito yung homestay. Pangalan is welcome. Lodge Labanet. Maganda rin lugar. Ayan, no? So, mukhang namang okay yung kwarto. Okay, finally, ito na, nagising na lahat. At magre-ready na, nakapag-settle na. Unang araw dito sa Sagada. So, una namin gagawin, magpapalaundry. Tapos, i-check namin yung bookings ng mga bus pabalik. Tapos, libot-libot na. Ayan, ang ganda ng view. Ito na. Ayan, no? Sarap po. Gumising kami, tapos ito yung una naming nakita pagbangon, paglabas dito. May balcony yung tinirhan namin.
And talagang sagap na sagap. Wala nga kami electric fan, walang aircon. Binuksan lang namin itong bintana buong gabi. And sobrang lamig. Yan, nice. Musta? Anong plano? Wala, magpapakasarap lang today. Yeah, pakasarap today. Pagkatapos magpakahirap, papasarap naman. Ayan. Sarap lang, walang plano. Walang plano, go lang. Ayan, pagdating sa Sagada, nagsettle na kami. At dito, nag-decide kami na magstay ng isa pang araw para mas ma-appreciate ang lugar at makapagpahinga. Ito yung ilan sa mga local na market nila dito sa Sagada, dito sa may bukad. So maraming mga binibenta rito, mga gulay, mga may itag, yan. Tapos yung mga iba't ibang klaseng bigas, tapos may pangpasalubong na rin. So tingin-tingin tayo. Yan, nagpaplano na kami ng mga gagawin naming mga travel itineraries for today. Pero before kami mag-walk-in or mag-try sa iba't ibang mga destinations, kailangan pumunta muna rito sa tourism office nila. Dito, mag-register ka, una-una para sa insurance, and pangalawa naman sa registration ng mga travel destinations. So nandito yung tanggapan nila, tapos magbabayad. Yung insurance, 3 to 4 days, 100 pesos, or 1 to 2 days, 50 pesos. Tapos yung registration sa travel, is 100 pesos. So 150 to 200 pesos, pwede na kayong pumunta sa iba't ibang lugar dito. Emphasize ko lang yung importance ng pag-register dito kasi may ilang mga nagbabike na pagpupunta rito, hindi nakapag-register sa tourism office. Para if ever may mangyari, at least mako-cover nila. Yun. So usually okay to pag mga DIY na mga lakad. So hello. Hi. Kailangan mag-iwan ng tsinelas bago pumasok. Kakatapos na namin mag-breakfast, so ngayon dessert naman dito sa lemon pie. Isa sa mga talagang dapat subukan dito sa Sagada. Isa sa mga specialty nila. 40 pesos lang. Ano to? Lemonade. Lemonade. Yun, lemon pie tsaka lemonade. 40 pesos din. Yun yung gagawin namin dito sa Sagada. Lakad-lakad lang kami, titikman yung mga pagkain at check yung mga malalapit na lugar na pwedeng bisitahin. Ano meron dito? Free taste. Free taste? Wow. Where's Tig? Honesty. Ang galing. Parang siya honesty store. Yeah. Ang galing. Yun, so paano ka magbabayad? Saan i-drop yung bayad? Dito, ayan may basket. Ayun na, nandun Yun. yung mga So kuha ka ng gamit, tapos dito mo babayaran. Yeah. So ngayon nasa loob kami ng isang honesty wine bar. Faint lang siya, guyabano wine. So pwede kayo ang galing, tingnan mo yung pader nila. Yung mga cellphone, design lang. Pati yung mga tablet. Panis. Doon mo malalaman na matibay yung mga lumang phone. Kasi Ginagawang ginagawang palaman sa pader, no? ang galing yung gate nila, wheel set. Hindi pala. Kaya subukan natin. Uy, ang ganda ng pwesto mo dyan ah. Kasya pa ba ako? Kabilang side. Meron pa ba? Okay. Alright. Hold on for your dear life lang. Yung nga. Ay, para mas sulit yung punta rito, nag-extend kami. So ito na yung bagong mangyayari. So yan, book kami ng ticket. Kailan tayo uuwi? Bukas Sunday 3:30. Sunday 3:30 PM. Tapos kubawang drop off, 1-2 yung ticket. Kasya yung mga bike and may CR. Ayos. Okay, lunchtime. Nagpahinga lang saglit doon sa tinitirhan namin. And ngayon, magla-lunch muna kami dito sa Yogurt House.
Sina Lutz at sina Mau kailangan na umuwi kasi maaga sila sa mga pasok nila. Pero magstay kami na ng Miko at saka ni Naval. Lupet TV, thank you. Nice to meet you. Thanks, sir. You know? See you in Manila. Hindi ka ba nilalamig? Pinagaan ko ni Manila kasi umuulan doon. O yun nga daw eh. Bye-bye. Take care and ride safe. Okay, finally, clear skies. Ito na. Sinimulan namin around Sagada. Yan, first official ride namin dito. Yun oh. Nakapagpahinga na. Nawala na yung ulan. Diyan yung araw. So yun yung so yun yung profile dito sa Sagada. Up and down. Yun. Rolling pero steep sila. At nakakahingal. Nakakahingal. So ito yung ruta papunta sa Maging Cave. Kaliwa tayo. Nakaliwa. Okay. Yung bus na yan. Ito na yan. Unang stop natin yung Magic Bus. Yan. Ba, iba yung pintura ngayon. Iniiba-iba yung design yan eh. Ito, yung Lumiang Bus ruins. Ano lang siya, abandoned bus tapos iniwan dito. Tapos usually ang ginagawa, nilalagyan ng mga art. So right now, ito yung itsura niya. Pero from time to time, iniiba nila yan. Minsan makulay, minsan simple, depende sa artist. Naalala ko sa kanya yung sa Into the Wild na movie, yung tumira sa bus, di ba? Yun eh. May pagka Wanderlust feels. At saka Last of Us. Oo nga, no? Okay, ngayon naman stop over dito sa Balili Road. So mabilis lang na usad from dun sa bus. So ito yung Balili Road, meron ding option dito galing Alcima Highway, tapos u-turn ka papunta sa Matarek na ruta papunta dito sa Sagada. Pero hindi namin tinik tong Balili Road, ang tinik namin yung 11 kilometers na paakyat. Nangyari, inawil ka ng aso. Hazard. Kaya pala nagtatahulan doon kanina. Hindi hassle, hazard. Paano, sinasalag mo ng bike? Oh, siniswing ko na ng gano'n kasi tatlo sila eh. Lahat ng angulo. Kawawa naman. Balik kami sa poblasyon. Tapos explore lang. Bike lang kami. Wala nang definite IT. Kasi yun yung pupunta namin ngayon. Bakit tayo umakit ng ganito bigla? Umaahon na pala. Grabe na eh. Yan. So ganun lang, tapos hanap ng mga cafe, and then kinabukasan naman sa Hanging Coffins. Hindi na kami dadan ng Sumaging Cave kasi medyo malalayo. Oh, may hotdog. Ay, mga matatapang. Ang tapang ng hotdog. Oh, hotdog. Diyan ka lang, hotdog. Hotdog. Nakatuwa lang, kalagitnaan ng town proper. May madadaanan ka mga ganitong rock formations. Di ba ganyan ba ito ang galing? Oh, diba? Yes, puro mga mga lodge. Pag gusto niyo magstay, ang dami lang dito, pili lang. Yan, oh. Doon pa sa mga dulo-dulo, yung mga bahay ng mga locals. Tapos may mga convenience store, kagaya nito. And then rock formations ulit. Yan, nakabalik na dito sa poblasyon, na traffic lang dun sa makipot na daan kasi naipon yung mga sasakyan. Pero dito na kami, ngayon liliko kami dito sa simbahan. Mga 100 pesos. Okay lang. Sapatos. Bukas na lang.
para mas mag-dry. Oo, bukas na Okay. para mas So yan, babalikan namin to bukas kasi basa pa yung lupa. Saka para mas try namin dry. Kasi hike to, mga 30 minutes na hike. Ahon ulit. Kita-kit, hanap na kaming kapihan. Na-check na namin yung hanging coffins. Malapit lang pala. So bukas na lang yun. Ngayon naman, settle na. After ahunin to para sa kape. Uyo, the Shire of Sagada. Sige, check natin to. 300 meters lang. Okay, so medyo naging bako-bako yung daanan dito. Pero saglit lang naman. Medyo maputek. So, nilakad muna namin kasi makitid. May harang. Ayan, tapos may nakaharang na truck doon, hindi makadaan. Gumuho yung kalsada, okay. Ayan, kaya pala. So lakarin na nga, ito na eh. Kaya lakarin. Oh, sana. 98 meters, welcome to the Shire, sabi. Please park here. Dito yung sign sa makipot na daan na to. Mr. Frodo! Sam! Lord of the Rings vibes. Pag nagkamali ka, laglag ka rito. Sina Frodo. Sa ilalim. Oo, di ba? Hindi sila nakita. Hindi sila nakita. Yun eh. Tama kaya to? Hindi kaya doon sa open? Yung araw nandun eh. Kaya nga eh. Pag nagkamali, di balik na lang tayo. Okay, yun pala yun. Shire Sagada. So lodging siya. Tapos ang theme niya is parang yung the Shire, yung mga bahay na bato. Hindi yung parang field na parang sa New Zealand. Akala namin ganun. Ay oo nga, ayan o. Tingnan mo yung design nila. Okay, pasok tayo. Try natin. Pwede na. Bilang natin. Pag wala, balik. Ay oo nga no, ang galing. Ayan o. Oh. Wow. Ang ganda. Okay, newly discovered. Siguro marami na nakaalam nitong lugar na to, pero kami first time pa lang. Yun, The Shire. Tapos yun nga, yung theme is yung The Shire sa Lord of the Rings, yung bahay ni na Frodo. So ito yung itsura ng loob. Nice. Ang ganda. Yun. So itong part na to, ito pa lang yung cafe. Tapos iba pa yung sa lodging. Yung sa lodging talagang, ito pala, lumusot na. Papaikot lang. Ito po. Yan o. O dito tayo mag-dinner? Pwede din. 5:20 na. Oo nga no. Kape muna tayo tapos. Okay, napasarap yung tambay dito sa... Uy, ang galing o nagbukas. Mag-isa. So ginabi na kami, babalik na kami ito sa 90 meters ba to? 90 meters na walkway from the Hobbit. Ay, from the Hobbit, from the Shire. Yan, lakad-lakad tapos balik na kami sa town proper para mag-dinner. Tusok mo, tusok mo. Tusok mo ang straw. Ikaw naman tumusok. Ikaw ang tumusok at halu-haluin. Yeah, igiling mo. Sige. Masarap yan ha. Ano yan? Carbonara? Nice. So, Hindi ko alam kung anong klaseng tinapay ito. Okay. I ordered bolognese, sa kanya carbonara. Kay Val Pizza. Hindi pa dumarating. Dalawa? extra isa. Ayos, sige. Okay. Day 2 dito sa Sagada and day 4 ng adventure namin na to. So ngayon, last day namin, magbabas na kami pa uwi at 3:30 PM. Ang gagawin namin ngayon, hanging coffins. Yan. So hindi kami magbabike ngayon, lakad mode. Okay, walk trip. Ang maganda rito yung titirahan namin, walking distance lang sa may hanging coffins. So lalampas lang kami ng may simbahan. So hindi siya ganun kalapit, pero hindi naman malayo. Kaya-kaya lakarin, manageable. Distance, wala pang 1 kilometer, kaya kaya-kaya. Less than a kilometer lang. Kaya? Go, go, go. Tatlo na lang kami, wala na si Junar, umuwi na. Kasi magbabike siya all the way to Manila. Kami naman, magbabas mamaya. Eto si Martin, ang ating guide. Hello, Kuya Martin. Yan ah. Yan. So Echo Valley. Yan, Echo Valley, tapos dadaanan yung hanging coffins. Yung last itinerary for today. Ayos. Bago kami umakit, magmerienda muna, patupat. Patupat, okay. May kape man? Alright. May barako? Ayos, patupat dito sa Suman na Hugis Yama. Hindi ko alam kung bad. Linapat, ang tawag. Sticky rice with peanut. Yung masarap. Kita-kits tayo. Pwede ako siya. Yun, second time dito sa Echo Valley, paakyat ng Echo Valley. Yung first time, kasama ko si Allen Ayong, yung editor ng Ano Tara. Tapos ngayon naman, bike na, hindi na yung travel lang. As in, hiningal ako. Spoiler, ang mauna namin makikita rito, mga
sementeryo. Sarado daw ang Sumaging Cave kasi nga, may rejuvenation na ginagawa. Yun. 1 month siya. Sana all rejuvenated. So ito na yung mga sementeryo na ginagamit ngayon. Yan. So dito, ito lang kasi yung kakaibang nicho dito. So ito lang yung nicho na may salamin. Hello! Hello! Siya yung kanina yung nasa baba. Yung huli. Oh, hinihi pa. Lahat hinihiyan niya. Hello, sama ka? Ano pangalan nito, Uncle? May pangalan ba? Brownie. Brownie. Brownie yan, brown siya. Kasi maraming askal na ganyan dito kasi. Brownie. Grabe, askal lang sa kanila na ganito kalaki. Oh. Grabe, oh. Ano na yan? Sa tilipat na yan. Hindi na makanggat na Oh, chimps. Okay, akit tayo. Papuntang kay. Hello! No, nag-overtake. Yan. Pulo tayo ng hanging coffin. So sa ngayon yung cemetery ng Sagada. Pero after nito, yung Eco Valley nito na. Tapos yung hanging coffins na, yung mga living ng mga ancestors nila. Karaniwang ginagamit namin dito is nagsisiga kami ng apoy. So yung kandila, bihira lang siyang gamitin. Dahil meron kaming nakaano na parang belief na hindi mo lang basta na yung mahal mo sa buhay, hindi mo lang sila basta naaalala. Okay, to walking na sa Eco Valley. Madali naman lakaran. Kunwari nakaka-cleats kayo, nakasapatos kayo na may cleat attachment. Madali lang naman. Pero pag road cleats medyo challenging kasi pababa. Ayan o. Manageable. Halakad-lakad lang. Hindi siya matarik. Okay, pababa na kami. Tapos ito yung tinatawag na Eco Valley. Bakit daw Eco Valley? Kasi nung dati, yung mga ancestors nila, pag merong patay, parang sumisigaw sila. Yun yung tradisyon. Bakit sila sumisigaw? Para yun yung way nila para makipag-communicate sa mga espiritu dito, para sabihin na meron silang kailangang ihatid sa afterlife. Para bang nakikiusap na ihatid yung mahal nila sa buhay sa kabilang buhay. Kaya sa mga turista din, parang naging kasabihan na rin or tradisyon na sumisigaw dito. Kaya lang nangyari kasi kung ano-ano na lang yung sinisigaw and nawawala na yung essence ng kung bakit ginagawa. And syempre may mga foul words din na nasisigaw which is hindi maganda. Kaya pinagbawal na yung pagsigaw dito sa Eco Valley sa mga turista. And pagdating naman sa sport, meron naman dito ang pang rock climbing. Ayan o. So na-design na. Ayan, may mga holds na naiwan. Saka may mga uka na. Yun. So pinapayagan naman, pwede mag rock climbing dito. Okay, so bumaba kami pero meron nga palang akitan pa rito. Ayan. Medyo mahirap yung akitin natin pabalik. Ayan, so steep ah. Ang ganda ng limestone ah. Sarap matulog sa ilalim mo. Mukhang malamig ah. Actually, ngayon pa nga lang, ang lamig na eh. Paano pa kaya sa gabi? Nakakit na ulit, grabe hingal namin. Hingal sa fresh air sa wakas. Ganito talaga ng air quality dito sa Sagada. Yun sa hanging coffins. Ang galing kasi kahoy pero hindi sila nabubulok or hindi nagko-corrode. Ang rason pala dito is yung mga tubig na tumutulo sa limestone nakaka-preserve dahil dun sa lime, yung mineral na kasama ng tubig. Ang galing. And matibay din yung pundasyon kasi may mga scaffolding na ginawa yung mga ninuno para doon. And yung mga nakikita natin, 1960 sila hinang doon. And ang pinaka-recent is 2010. Okay? So yun na, lalabas muna kami rito and then continue na natin. Sarap na yung panada dito, grabe. Ano to? Specialty na Sagada o sa inyo lang talaga?
Sa lakay ko po. Ah, sa lakay nyo. Asawa ko po. Ang Ako galing. ang gumagawa. Bili kayo kay ate pag nakita nyo. Ayan. Simpan natin sa cucumber sa may simbahan. Yun. Ako, nag-iikot-ikot po ako. Ikot-ikot. Yun, no? Thank you. Sulit na sulit yung cucumber. Yung cucumber juice, talagang buo-buo yung cucumber. Sulit. Tapos na kami sa mga gala ngayong araw. Babalik na kami na pa Manila, mga 3:30 yung bus. So ngayon, magla-lunch muna kami. So, samgyup muna kami. Yan. Yun, no? Samgyup sa Sagada. Samgyup Sagada. Alright. So, dito lang kami. Bibili kami mga pasalubong, tapos sakay na kami. Yan. So, meron pa rin itong kimchi rice, yung red rice. Tapos, meron pa rin itong butter chicken. Solid, na may marinade. Tapos, second serving na namin itong samgyup. Tapos, meron pa fried chicken dito, na merong kanya-kanyang sausawan. Grabe, sulit na sulit yung 400. 400 pesos. Akala namin yung samgyup lang dito. Nag-serve pa sa amin ito. Grabe, hindi pa pala tapos. Busog na kami. Biglang may dumating na chapche. Grabe, no? Oh, solid na, di ba? Oo, yun eh. Ilang eh. Wala na to. Mukbang pala to. Okay na. First time ko nagreklamo sa marami. Joke lang. Joke lang. I appreciate it. Pero busin natin. Kaya natin to. Hanggang 3 o'clock tayo dito. Worse naman. Game. Racing pa lang. Halata mga busog eh. Oh. Ahon ng busog. Grabe. Okay. Punta na kami sa bus terminal. Pauwi na. Pero mamimili muna ng pasalubong. So this is our Ilocos Sur to Sagada ride via Besang Pass. Halos walang katapusan ng ahon pero worth it dahil sa mga kasama at sa mga tanawin na nakita namin sa bawat ride. Blessing na rin at nabiyayaan ng magandang panahon. Naulanan lang once nung nag-Besang Pass pababa ng bayan ng Cervantes. Pero okay na yon kesa yung magdamag umuulan. Sa 2-day adventure na to, inabot kami ng 3,700 meters na elevation gain sa loob ng 123 kilometers. For reference, ililink ko yung Strava activity sa description. So that's it. Thank you for watching. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe now and click the bell button para notified kayo kaagad. Sana nagustuhan nyo tong video na to. That's it for today. Ride safe.